Diretso gawaing Bible study sa umagang ito. Ah, at sa umagang ito ay ang akin pong inihandang Bible study ay tungkol po sa ah, may pamagat na remaining in the house of God, our loving Father. Hindi po kaila sa ating lahat na today is officially the date wherein the world is celebrating Father's Day. Last Sunday, our good brother Nelson shared to us a lesson on our earthly fathers, yung mga ama ng tahanan, the qualities of a godly father. Tinalakay po niya yung mga example ng mga ama na huwaran. And my lesson today that I will share with you ay patungkol po sa ating amang nasa langit, our Heavenly Father. Madalas po sa atin pong mga pagsamba, sa atin pong mga Bible study and sermon, hindi po gaanong nabibigyan ng pansin ang ating amang nasa langit. Kung kaya sa umagang ito, and in celebration of Father's Day, I want to emphasize and give focus sa ating lesson, sa ating pong amang nasa langit. Kaya ang title po is Remaining in the House of God, who is our loving Father. And our text is Luke chapter 15. And alam na po ninyo kapag sinabi pong Luke 15, alam po ninyo kung ano po yan. No? The prodigal son. Yan po ang ating teksto. So, ito po ay tinatawag na the parable of the prodigal son. Subalit kung inyo pong aaralin dyan, ang karakter po dyan, yung ama, no, of the two sons, the father of the prodigal son, represents God. At yung prodigal son represents the penitent sinner. Bakit ko po nasabi? Tingnan po natin yung konteksto. Let us look at the context. Sapagkat sa pag-aaral po ng Biblia, Bible study, para po maintindihan natin at makuha yung tamang nilalaman at ibig sabihin nung talata at nung parable, tingnan po natin yung konteksto. Ano po sinasabi sa konteksto? In verse 1 of Luke chapter 15, Jesus is having this conversation with the Pharisees, no? At nakita nga ng tax collectors ng Pharisee na nakikisalamuha ang Panginoon sa mga tax collector at sa mga makasalanan. Sa paningin ng mga Pariseo kasi, sila ay self-righteous. Tingin nila sa ibang mga tao, yung mga maniningil ng buwis, yung hindi nila kagaya, mga makasalanan. At nakita nila ang Panginoon, nakikisalamuha. Nagbulong-bulungan sila. Kasi righteous sila eh. Ang pananaw nila, bakit nakikiano yan? Sinasabi niya siya yung anak ng Diyos. Bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? This man received sinners and eats with them. And so, God or Jesus proceeds to narrate to them the parable of the prodigal son. Yan po ang sikat na tawag po dyan, the parable of the, kapag sinabi pong Luke 15, prodigal son, the parable of the prodigal son. May iba din katawagan, the parable of the lost son. Pero ang naakop po, mga kapatid, para po sa akin, naakop na title is the parable of the
loving Father. Makikita po natin yan yung parang. So, tingnan po natin. Let us now look at the Father. If you have your Bibles with you, you can also read with me. In Luke chapter 15, verse 11 to 12. Yan po ang panguna. Jesus continued with the parable. Sabi niya, there is a man who had 2 sons, and the younger one said to his father, so yung mas nakababata, doon sa dalawang anak, hiniling sa kanyang ama na ibigay na sa kanya yung kanyang mamanahin. Oh? Well, in a typical family, meron din talagang mga ganyan mga anak na demanding. So, dito, ganon din sa kaharian ng Diyos. Meron din siya mga anak na demanding or feeling entitled. So yan ang sinabi nung nakababata. Ama, ipagkaloob mo na sa akin o bigay mo na sa akin yung aking mamanahin. So ang ginawa nga nung ama ay sabi sa talata, binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay o yung kanyang possession. Now, let's go back to the background, yung pagbibigay po ng mana. In the book of Deuteronomy chapter 21, nandyan po yung tuntunin mga kapatid sa pagbibigay po ng mana. Alam po ba ninyo, sa pagbibigay ng mana, yung panganay will get 1/2 of all the entire state. No? Sabi po dyan, sa verse 17, kahit nga yung panganay doon sa hindi niya mahal na asawa, still the law applies na yung panganay 1/2 talaga makukuha nung entire estate nung ama. Sabi diyan, but he shall acknowledge the son of the unloved wife as the firstborn. Notice the word firstborn, by giving him a double portion of all that he has. Double portion. Halimbawa, mga kapatid, ang kayamanan nitong ama ay 100 million. Automatic, 50 million ay mapupunta sa panganay. But then, meron akong ibang na research na yung makukuha ay ibig po sabihin, mali po yung aking computation, double portion. Ibig sabihin po, yung 100 million natin mo sa tatlo. Ang mapupunta doon sa bunso is ano bang 1/3 ng 100 billion? 33.33 billion. The remaining 66.66 million mapupunta sa panganay. Ganun po ang equal yung partition. So, meaning, yung nakuha ng bunso, kakaunti. Kakaunti lang ang nakuha niya. No? Now, since we are talking about our Heavenly Father, I want us to focus on the biblical fact that we are all a child of God. Tayo pong lahat na nandirito ay anak ng Diyos. And so, kagaya ng anak, we have the right to an inheritance. Meron tayong mamanahin sa Diyos. Sapagkat anak niya tayo eh. But, mga kapatid, as long as we remain in the house of God, nasa atin yung inheritance na yun. Nasa atin yung mana na yun.
Ngayon, kapag umalis tayo sa kaharian ng Diyos, umalis tayo sa kanyang bahay, we forfeit that inheritance. Kagaya ng anak na ito, nung umalis siya, dala-dala niya yung mana, wala na siyang babalikan. We will see later, wala na siyang babalikan, na-realize niya later. Pakita po natin. So, biblical fact number 1, as long as the child of God remain in God's house or God's kingdom or the church, meron kang inheritance. Yung mga nasa labas o yung lumabas na anak ng Diyos na kusang umalis sa kanyang bahay, sa kanyang iglesia, you forfeit your inheritance. Ano po yung inheritance na yan, mga kapatid? No? In Romans chapter 8, verse 16 to 17, ang sabi po dyan, the Spirit Himself, the Holy Spirit, bears witness with our spirit that we are children of God. We are children of God. And if children, then we are heirs. Tagapagmana. Heirs of God and joint heirs with Christ. So, that verse establishes that we are children of God, and as children of God, we have the right to our inheritance. Pangalawa, ano po itong inheritance? No? Inisip niyo mga kapatid, ano yung banggit ko ng inheritance, mana? Ano yung mamanahin natin bilang anak ng Diyos? In Titus chapter 3 verse 7, maliwanag po ang sinasabi. Sabi po dyan, that by being justified by His grace, tayo po yun, mga anak ng Diyos, we were justified by God's grace, we should be made heirs according to the hope of eternity. Yun po ang mamanahin ng anak ng Diyos. Buhay na walang. Eternal life in the presence of God in heaven. Now, kung hindi po tayo excited doon, kung hindi po yun ang ating nilolook forward to, ewan ko na lang. No? Kasi kadalasan po, when we are in the world, tayo ay namumuhay, nagsalamuha sa sanlibutan, we are caught up with the pleasures of this world. Nakakalimutan natin na someday, just like what happened to our good brother Gideon, mamamatay din tayo. And ano ang sasapitin ng ating mga kaluluwa? Kung namatay tayo, nalabas sa bahay ng Panginoon, ano ang mamanahin ng iyong kaluluwa? Yun po ang katanungan. Kaya po ang anak ng Diyos ay namatay. Na naandun siya sa bahay ng Diyos. Ang mamanahin niya is eternal life. And, aliwanag din ang sinasabi ni Apostol Pedro in 1 Peter chapter 1 verse 4. Sabi po niya dyan, to an inheritance incorruptible. Yung mamanahin po natin, hindi po tangible, hindi po yan yung mga kayamanan sa mundong ito. Incorruptible. Kasi po, yung mga bagay sa mundong ito, lilipas po yan eh. Sabi nga doon sa 2 Peter, mapaparam yan, masusunod yan. Everything we hold dear in this world, our material possessions, even our lives, mawawala ito mga kapatid. What's left is our soul. At ang kaluluwang yan, ang tanong, ano ang mamanahin ng kaluluwang yan kung wala sa Panginoon? Sabi po ni Apostle Peter, our inheritance is incorruptible, undefiled, which does not fade, and reserved in heaven. Yun po, yung buhay na walang hanggan.
Balik po tayo dun sa ating parable. So, yun nga po. Nung nakuha nung anak yung kanyang mana, not long after that, the younger son got together all he had, umalis sa bahay ng kanyang ama. No? He set off for a distant country and there he squandered, nilustay. Nilustay niya yung kanyang kayamanan sa papaanong paraan in wild living. Sa Greek po niyan is asotos. Ang ibig po sabihin, desolate or immoral. Living in a way that other people strongly disapprove of. Yung pamumuhay na napaka walang hiya na pamumuhay. Mahalay na pamumuhay. Doon niya nilustay yung kanyang kayamanan. No? So, after he had spent everything, eto na, nagkaroon ng famine. So, ang ginawa niya, he went and hired himself out to a citizen, namasukan siya doon sa bayan na kanyang pinuntahan, namasukan siya ng trabaho na yung magpakain ng baboy. And he longed to fill his stomach with yung pinapakain sa mga baboy. Ipa. Pero maging yung ipa mga kapatid, walang magbibigay sa kanya. Napakasaklap na nangyari sa anak. May tagutom eh. No? Kaya, ang kasunod na talata, sabi diyan, when he came to his senses. Sabi po sa Tagalog, datapwat nang siya'y makapag-isip. He came to a realization. Siyempre, sa hirap ng buhay, gutom ka na, wala ka nang makain, wala pang, kahit yung pagkain baboy, wala pang magbibigay sa'yo. Nakapag-isip siya, mga kapatid. He came to a realization. At ang sabi niya, how many of my father's house? Naalala niya, he remembered the house of his father. In his father's house, ang daming servants na magsisilbi sa kanya, na magpuprotekta sa kanya. At ang daming pagkain. Hindi siya nagugutom. Oh? Sabi po diyan, datapwat nang siya makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Hindi lang sapat, lumalabis pa yung pagkain. At ako rito'y namamatay ng gutom. Diba? Naalala niya that in his father's house, maraming pagkain. So, I want to point to the fact, biblical fact number 2, that in God's house or in God's kingdom, God provides and God protects. Gaano man kahirap ang buhay, mga kapatid, ang Panginoon nagpo-provide sa kanyang mga. Nakakaranas man tayo ng gutom paminsan-minsan, pero hindi naman tayo dumarating sa punto na kagaya nitong alibog ng anak na ito, na mamamatay na sa gutom. Sometimes, ang gutom ginagamit din ng Panginoon para paalalahanan ng kanyang mga. Hindi ba? Sinabi ng Panginoon, I allowed you to get hungry in the desert, in the wilderness, to test you. Testing po yan. Pero, come to think of it, mga kapatid. Sabi nga ni doon sa aklat ng Proverbs, yung pantas na sunod. Or is it in
Psalms chapter 37. King Solomon. I have been young, and now I am old. Pero hindi pa ako nakakita ng anak ng Diyos na nagutom o namamalimos. Kasi ang Panginoon nagpo-provide. In God's house, there is provision and protection. Wala namang anak ng Diyos na kanyang pinabayaan. Kaya naalala nito kalibog ng anak sa bahay ng aking ama. Hindi ako nagugutom. At dyan pa yung mga alila nagsisilbi sa akin. Protektado ako. Psalms 37:25. Psalms 37. So, nakapag-isip-isip siya. Kaya ang plano niya, I will set out, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko na ako'y nagkasala. Yeah, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So, itong anak na ito, he had a change of heart. Pinapakita po dito mga kapatid na itong alibughang anak ay nagsisisi. He felt sorry for his sins that he committed against his father. Nabuo sa isipan niya eh. Di na niya matiis yung gutom, yung kanyang kalagayan. Nabuo sa isipan niya, babalik ako sa aking ama. Magpapakumbaba ako, ihingi ako ng tawad. Nakagawa ako ng kasalanan laban sa aking ama. Kaya po ang sumunod na pangyayari, sabi doon sa verse 20, first part of verse 20, pinutol ko lamang. So he got up and went to his father. Siya po ay nagtindig. At ang ibig po sabihin niyan, yan po ay nagpapakita ng true repentance. Sapagkat yung kanyang pagsisisi ay inaksyonan niya. Siya ay tumindig at nagsimulang maglakbay patungo sa kanyang ama. Being sorry without acting, without acting on your sorrow is not repentance, sabi ng Bible. In 2 Corinthians chapter 7 verse 10, the Apostle Paul said, godly sorrow produces repentance that leads to salvation. Yun bang na-realize mo na nagkasala ka sa Panginoon at gumagawa ka ng paraan para manumbalik sa Kanya? Naiiwanan mo na yung mga kasalanan, manumbalik ka sa Panginoon at magsikap ka na sundin yung Kanyang kalooban. Hindi yung, nagsisisi ka nga pero babalikan mo ulit. Hindi po yun. That is not repentance. The Apostle Paul said, godly sorrow produces repentance, leading to salvation. But the sorrow of the world produces death. Bakit po? Ang sorrow of the world is, sasabihin lang, sorry, pero gagawin ulit. That is the sorrow of the world. But the sorrow of the Christian, of the child of God is, Lord, sorry. Hindi ko na gagawin. Hindi ko na babalikan. Magbabagong buhay na. And in His actions, makikita mo yung pagbabago. Ganun po ang sorrow of a Christian. Na ipinakita po dito, alibog ng anak. Bakit po? Inaksyonan niya eh. So ang sabi po dyan, so he got up, naglakbay siya, tumindig at naglakbay. But while he was still a long way off, malayo pa lang, nakita na siya ng kanyang. What a wonderful picture, mga kapatid. Alam po ninyo, nung binabasa ko po ito,
na-picture ko na itong ama, sabik na sabik sa pagbabalik ng kanyang anak. Marahil, araw-araw, tuwing umaga, nandoon na siya. No? Nag-uumpisa pa lang na mukhang liwayway ba ang tawag doon? Umano yung araw. Andun na siya sa labas ng kanyang bahay. Nakatanaw na sa malayo. Inaabangan, ini-expect yung pagbabalik ng kanyang anak. Ganyan po ang ating Ama na nasa langit sa kanyang mga anak na humiwalay sa kanya. That is the heart of our loving Father in heaven. Ini-expect niya na manumbalik ang kanyang mga anak na lumayo sa kanya. Kaya, malayo pa lang, nakita na siya. At malayo pa lang, tumakbo na yung kanyang ama at sinalubong siya. Yung excitement ng ama sa pagbabalik ng kanyang anak. Ganyan po ang ating amang nasa langit. So, again, biblical fact number 3. In God's house or God's kingdom, the child enjoys His love and compassion. Yung pag-ibig ng Diyos at awa sa kanyang anak, nandun po sa kanyang bahay. Kahit po umalis yung anak, nandun pa rin naman yung pag-ibig ng ama. Kaya lang, mga kapatid, ito po ang tandaan natin. Even if God's love for His children is limitless, boundless, walang katulad, God will not make a way for the child to go back to Him. Bakit po? Binigyan ng Diyos ang bawat tao, ang kanyang mga anak, ng freedom to choose and decide for themselves. Ang sabi po ng mga Calvinist, once a child of God, perseveres as a child of God. Kasi hindi hayaan ng Diyos na mawala yan. Umiwalay man niya sa Diyos, lumayo man yan, gagawa ng Diyos ng paraan para makapanumbalik yan. Hindi po totoo yun, mga. Nakita po natin dito. Yung ama, gaano man siya kalaki yung kanyang pag-ibig sa kanyang anak, gaano man karugtog yung kanyang pagnanasa na manumbalik yung kanyang anak. Hindi po niya hinanap, hindi po niya sinundo. No, hindi po siya gumawa ng paraan para mahanap sa anak niya. Andun lamang siya nag-aantay. That is the quality of our heaven. He gives you the free will. Malaya kang umalis, malaya ka ding bumalik. Pero kapag ikaw ay babalik, ikaw ay malaya kang tatanggapin bilang aking anak. Ganito po ang nangyari dito, mga kapatid. God is only patiently waiting for His children to come back to Him. Yun po ang totoo. Tuloy po natin. Kaya sabi niya, nung masalubong niya yung kanyang anak, hindi na nga hinintay ng ama na makapagpaliwanag yung kanyang anak eh. Balik po natin yung mga kapatid. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. So he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Sabik na sabik yung ama. And then the son said to his father, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Hindi pa nga tapos, mga kapatid. Yan pa lang nasambit lang ng anak. Yung ama, hindi na pinakinggan. Inutusan na niya yung kanyang mga alipin na kunin yung pinakamagandang balaban, ilagay sa aking anak,
He put a ring on his finger and sandals on his feet. At tayo ay magdiwang. Katayin yung pinaka matabang baka. At tayo ay magdiwang. Bakit? For the son of mine was dead and is alive. He was lost and is found. Yan po ang kaganapan kapag ka ang anak ng Diyos ay nanunumbalik sa Kanya. So, biblical fact number 4, in God's house or kingdom, there is forgiveness of sins. We have forgiveness of sins in the house. Pero mga kapatid, even if God is a forgiving God, a prodigal child will not be forgiven unless he or she asked God for forgiveness. Ang Diyos po, nag-aantay po na tayo ay humingi ng tawad. Hindi ka patatawarin ng Diyos kung ikaw ay hindi humihingi ng tawad. Na para bang nagmamalaki ka na wala kang kasalanan. Ano yun? Patatawarin ka na ng isipin mo, patatawarin ka na lang ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Hindi ka naman humihingi ng tawad. Pakita po natin dito mga kapatid, yung anak humingi ng tawad sa kanyang ama. At ang ama, the loving father, forgave his son. And that is also true in the house of God. Kung tayo po ay nagkakasala at tayo po ay nagkakasala araw-araw, aminin po natin at hindi, mga kapatid, we sin every day. And every day we should ask God for forgiveness. Sabi nga doon sa Aklat ni Juan, kapag kasi nasabi natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. We sin. But the good thing is, as long as we are in the house of God, the forgiveness of sin is available to us. And God's forgiveness is endless. Kaya nga po, every day, sana bago tayo matulog, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po. Sa anumang kasalanan nagawa ko sa iyo sa araw na ito. Nalalaman ko man o hindi. Because there are sins that we do not know. And we think, hindi naman natin ginawa. Pero, yun pala ay kasalanan natin. Kaya kapag po tayo nananalangin, isama po natin, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko alam, nagawa ko laban sa iyo at sa aking kapwa. Because as long as we remain as child of God, God will forgive us. So, we go to our conclusion. Yun pong pagtalakay doon sa isang anak na nainggit, hindi na po natin aaral kasi that is not part of our lesson. What I want to emphasize here is the blessing that we have as long as we remain in the house of God, our loving Father. So, the parable of the prodigal son shows that the character of God as a loving Father. At nakita po natin dito na as long as we remain in the house of God, we keep our inheritance. And our inheritance is what? Eternal life. In God's house or God's kingdom or God's church, we can be sure that God will provide our needs,
and God will protect us. There is provision and there is protection. And in God's house or God's kingdom, we enjoy God's love and compassion. Lastly, as long as we remain in the house of God, there is forgiveness of our sins. So, huwag po sana natin kalimutan mga kapatid. May we never forget the privileges we have in the house of God, our love. And may we always honor, not just today, but every day of our lives, may we honor, give thanks, and always glorify God. Glorify Him all the days of our lives. Meron pong katanungan mga kapatid because we are in the Bible study. If you have question, I will be glad to answer. Kung wala po, tayo po ay magpapatuloy. Tayo po ay aawit ng isang hymno, which will be led by Hubert. And then we will hear the lesson that is prepared to us by the brothers. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.